Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Pagkabilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Tara! Sabayan mo ako. 1, 2. Magbilang ka rin. Magbilang tayo. Magbilang tayo hanggang umabot ng 100. Tara! 1, 2, 3. Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Tapinoy Horror Stories. Tatlong taon na rin ang nakalipas noong huli kaming nagkita. Wala siyang pagbabago. Gwapo pa din, umaapaw ang karisma, at may matatalim pa din siyang mga mata na hindi mo gugustuhin titigan ng matagal. Kababata ko siya, kaya lang nag-abroad ang pamilya niya. Siyempre, kasama siya. Bago pa lang kami magtapos ng elementarya, naputol agad sa ganoong paraan ang pagkakaibigan namin. Wala kaming telepono at computer na maaari naming magamit para mapanatili ang aming komunikasyon. Hindi rin ako marunong gumawa ng telegrama, kaya wala talagang paraan para magkausap kami. Kaya naman, alaala na lang niya ang pinanghahawakan ko. Yun lang naman siguro ang may forever, hindi po ba, Kuya Totoy? Kilobytes ng umaapaw na memory na kailanman hindi mo magagawang ma-permanently delete. The best na CPU pa din ang utak natin. At kung sakaling magkaroon man ng amnesia, may pangmatibayang backup tayo, ang puso natin. Malapit na akong gumraduate ng college. At mayroong isang hindi ko kilalang tao ang nag-add sa akin sa Facebook. Ikiklik ko na sana yung ignore dahil ang weird nung pangalan, and at the same time, si Eugene pa ang profile picture niya. Kilala niyo ba si Eugene? Oo, yung karakter sa Ghost Fighter. Tapos bigla siyang nag-send ng message sa akin. Ang sabi niya, "Psst, Soya." Nag-slow mo lahat bigla sa akin. 100% sigurado ako na siya ang kababata ko. Siya lang naman ang tumatawag sa akin ng Soya. Nag-usap kami, nagkamustahan. Sinabi niya na nasa Pilipinas na daw siya ulit. Nagkita kami ng personal. Umaapaw ang kwentuhan naming dalawa. Nagkapalitan din kami ng phone numbers at saka tuluyang na maalam sa isa't isa. Pero literal na goodbye na naman pala ang nangyari. In-unfriend niya ako after naming magkita. Actually, Kuya Totoy, binlock pa nga niya ako eh. Hindi ko siya ma-search sa Facebook at hindi rin ma-reach ang phone number niya. Hindi ko alam ang dahilan niya kung bakit niya nagawa iyon. Totally clueless ako. Maganda naman ako, sabi ng nanay ko. Tsaka, naliligo at nagtututbrush naman ako araw-araw. Kung kaya, hindi ko alam kung bakit niya nagawa sa akin. 3 taon matapos namin magkita,
Nag-cruise ang landas namin sa di inaasahang pagkakataon. Akala ko, hindi niya ako papansinin. Dahil ang mindset ko nga sukang-suka siya sa akin. Nawala ba naman na parang bula? Anong gusto niyang isipin ko, hindi ba? Pero binati niya ako at inalok pa na mag-dinner. Ewan ko ba, kahit inis ako sa kanya, sumama pa din ako. Tinanong ko kaagad siya kung bakit nawala siya at hindi na ulit nagparamdam after naming magkita 3 years ago. Kung bakit binlock niya ako at nagpalit na rin yata ng SIM card. Pero nginitian lang ako ng hayop na ito. Kahit nagpupumiglas na ang inis sa puso ko, noong ngumiti siya, ay nabura lahat ng sama ng loob ko. Niyaya niya akong mag-swimming. Mag-beach daw kami. We got 2 separate bedrooms. Siyempre, hindi naman kami mag-asawa. Magkababata lang kami. First night, naupo kami sa tabi ng dagat. Madami pang tao sa labas kahit na gabi na. May ibang grupo na naka-bonfire. At kami, eto, nakaupo lang sa buhanginan. Naka-long white dress ako at black slippers. Samantalang siya naman ay nakasuot ng sando na kulay gray at black na shorts. Nakatingin ako sa kalangitan. Pinagmamasdan ang mga makikinang na tala. Siya naman ay nakatingin sa karagatan. Sa ikalawang pagkakataon, tinanong ko ulit siya sa parehas na tanong. And this time, sumagot na siya. Uy Jake, naaalala mo pa ba yung mga panahon, yung mga sandali natin, yung mga bata pa tayo? Tanong ko sa kanya. Siyempre naman, Soy. Bakit ko naman malilimutan yun? Isa yun sa mga masasayang sandali ng buhay ko. Core memories ko yun eh. Naalala mo nun? Di ba, madalas tayong maglaro ng tagu-taguan? At ako nga lagi yung taya eh. Nakakasawa na kasing maging taya. Kaya, sinubukan ko namang ako ang magtago. Akala ko kasi nahanapin mo ako. Pero hindi ko kasi matiis. Kaya ayun, hinahanap pa din kita. At saka alam ko din naman kahit umabot pa ako ng 100, 1,000 o 1,000,000 sa pagbibilang, mahanap at mahanap pa din kita. Dahil ganun naman talaga kapag nagmamahal ka eh. Gagawin mo ang lahat, susuyurin mo ang lahat ng lugar, kahit saan man. Makita at makasama mo lang yung taong minamahal mo. Soy, mahal kita. Dahil na rin sa sobra kong kalasingan, ay hindi ko na maalala kung paano natapos ang aming pag-uusap. Basta ang alam ko ay nakatulog ako ng mahimbing noong gabing iyon. Second night. Nakapikit na ang mga mata ko noong gabing iyon. Hindi pa ako inaantok. Nakapikit lang. Straight body na nakahiga sa malambot na kama ng room na yun. Naka-shorts lang ako ng maong at spaghetti top na kulay red, pero hindi ko maramdaman ang todong lamig ng aircon. Siguro ay kaya hindi ko rin ramdam ang lamig ay dahil sa puso kong hindi pa din matigil sa mabilis na pagpintig sa pag-amin ng kababata ko sa kanyang tunay na nararamdaman para sa akin. Nang biglang mayroong mga sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng kwarto ko. Tumayo ako upang buksan ang pintuan. Pagbukas ko ay tumambad sa akin si Jake. May dalang flash drive at laptop
Mag-movie marathon daw kami. 30 minutes ng playing yung pinapanood naming pelikula noong biglang tumayo si Jake. Ewan ko, pero bigla akong kinabahan. Umupo ulit siya sa kama, mas malapit na sa akin. Kinilabutan ako. Nakaupo siya sa likuran ko pero ramdam ko ang mga balat niya. Skin to skin. Ganon. Niyakap niya ako mula sa likuran. Mula sa likuran ng tenga ko ay bumulong siya pero hindi ko masyadong maintindihan. Naalarma ako. May gusto siyang mangyari na hindi ko gusto. Tumayo ako bigla at humarap sa kanya. Nakangisi ito na tila ba isang demonyo. Ngising kailanman ay hindi ko pa nakikita. Eye to eye. Nanginginig ako. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Huwag kang matakot. Di ba? Ginusto mo rin naman po, Soy. Sumama ka nga sa akin di ba? Ano ba? Huwag ka nang magpakipot. Alam ko namang matagal mo na akong gusto Akmang tatayo na siya nang nagawa kong magsalita. Please, Jake. Huwag naman. Huwag naman, please. Huwag! 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 Subukan mo! Subukan mong gawin yan. Kakasuhan kita ng rape. Hindi sigurado kung mabubulok ka sa kulungan. Subukan mo lang. Subukan mong lumapit sa akin. Sinisigurado ko yan sa'yo, Jake. Nagpapanik na ako. Tumayo siya. Hinawakan ako ng maigpit sa kanang braso ko. Bakit? Sa tingin mo ba, ikaw ang una? Ngumisi siya. Hindi ko hahayang makapagsalita ka pa pagkatapos nito. Tatanggalan kita ng dila. O baka gusto mong patayin na lang kita. Pwede naman. Dala ng sobrang kilabot na nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Hinayaan kong ihiga niya ako sa kama. Pero hindi ko hahayaang masira niya ang pagkatao ko. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Inipon ko lahat ng puwersa sa kanang paa ko. Saka ko siya sinipa ng ubod lakas sa kanyang pagkalalaki. Namilipit siya sa sakit. Mabilis akong kumilos. Kinuha ang laptop at ipinukpok ito sa ulo niya. Walang tigil. At ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat, nakita ko ang bread knife sa lamesa sa tabi ng kama ko. Hindi ko maalala kung ilang saksak ang nagawa ko. Duguan ang kamay ko nang pumasok ang iilang tauhan ng resort. Binuksan nila ang kwarto nang marinig ang di maipintang ingay mula sa loob. Huli na sila, kagaya ng sa pelikula. Patay na ang kababata ko nang dalhin sa ospital. Wala na siyang pamilya para magsampa ng kaso sa akin. Pero nakulong pa din ako. Mas mababang taon nga lang dahil napatunayang self-defense ang nangyari. Gusto niyong malaman kung bakit wala na siyang pamilya? Inatake sa puso ang tatay niya pag-uwi sa bahay nila matapos matagpo ang patay ang nanay at kapatid niyang babae sa kwarto nila. Sino ang pumatay? Si Jake. Pero dahil minor de edad pa siya noon at may problema daw di umano sa kanyang utak, ay dinala siya sa mental hospital. Hindi ko alam kung paano siya nakalaya at nakabalik pa dito sa Pilipinas.
Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko na malalaman. Wala na kasi akong kalayaan at mas lalo pang lumiit ang mundo ko dahil pagkatapos ng 2 taon sa kulungan, inilipat naman ako sa mental hospital. Maayos ang pag-iisip ko. Walang sira ang utak ko. Alam ko at alam ng mga kaibigan ko. Pero pagpatak ng 9:00 ng gabi, naririnig ko siya. Nakikita ko siya. Ngumingiti. Ngumingisi. Bumubulong. Nagbibilang. 1, 2. Hindi ako ang unang biktima niya, pero ako ang tumapos sa kahayupan niya. Nagsisisi man ako sa pagpatay ko sa kanya at sa kinahantungan ng buhay ko. Pero proud naman ako dahil ako ang naging susi sa hustisya ng madami pang biktima niya. At sana ang kwento ko ay maging babala at inspirasyon na din sa mga kagaya kong mabibiktima pa lang na mga kagaya niya. Mag-ingat. Hindi lahat ng kakilala mo noon ay siya pa din hanggang ngayon. Lahat ay posibleng magbago. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!